Sasalita sa harap na mahilig magiging speaker dahil yung previous meron kaming topic so hindi re-review niya. Okay pa rin ngayon, ikaw na yung gagawa. So, pero paano, di konti akong nervous. Pero dahil sinabi ni Pastor Jonet na hindi kayo masyadong formal, nawala yung nervous ko. So, balik po muna lang sa magagay mo simula. Panginoon Diyos na mapangyari sa langit, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito at sa presensya ng bawat sa Panginoon. At mga Panginoon na tulungan po kami Panginoon sa mga ito Panginoon na natin na tama Lord at sa pamamagitan ng insight at nawala ay hindi sinili ko kaya mga puso upang makapakinig kayo sa inyo ng ayos na mga. Panginoon, ito po ang aming samang dalangin sa mahal ni Jesus. Amen. Dahil first time ko, nawa ko, sinutukulat ang sasabihin. So parang kagaya ng sinabi pa sa Diyon, nakikipagkwentuhan ka. So ito po, sa aking simula, lahat tayo ay naniniwala sa Diyos. Hindi na tayong tinatawag na inner sense of love. Na yung Diyos ay naglagay ng loob sa ating puso upang kahit hindi natin siya kilala, alam natin na mayroong lumikha. So all persons everywhere have a deep inner sense that God exists. Pero na mayroong creator o nilikha at mayroong creator na nilikha. In Romans 1:21, Paul says that even Gentiles and believers knew God, but did not honor Him as a God or give thanks to Him. So kahit alam nila na mayroong Diyos, pero para sa kanila, sino ba yung Diyos na yun? So hindi nila kilala. In Romans 1:25, and they serving Creator rather than Creator. Nung ako yung nasa college sa anthropology namin subject, ang pinag-aralan namin yung mga kultura ng tao at belief. At isa sa kanilang mga belief ay sumasamba sa araw, sa hayop, sa mga insekto, at may mga rituals pa, kagaya ng kapag namatay yung nanay, ibabaon sa lupa ng patayo. Dapat sa ulo. Dahil ang babae, dumidad ng 18 years old, kakainin yung utak. Para maano yung soul, matapaging katanggap-tanggap sa Diyos. So yun ganun yung mga pamamaraan nila. Sila yung tinatawag na unbeliever na Gentile o mga pagano. Upang sila ay maging sa kanilang paniniwala sa Diyos, nabuo rin naman yung mga tinatawag na Greek mythology na kung saan si Jesus, si Poseidon, tapos yung sa head, Osiris. So, ay yung tingin ng karamihan. Sila yung sila yung tinatawag na general unbelievers, mga pagano. Pero sa panahon natin ngayon, may mga modern paganism din na holding the scripture, preaching the text of the scripture, but not the truth of the scripture. So, twisted yung pagkakabasa nila sa salita ng Diyos. So, lahat sila nagkalat. Kaya kung hindi natin alam yung Bible natin, hindi natin binabasa, sasabihin natin na tama yung sinasabi nila kasi parang sounds logically na tama. Pero scriptural, mali. So pwede tayong malaya kung hindi natin binabasa yung Bible natin.
Kaya, mga kaibigan, ang Diyos ba na kilala mo ngayon ay ang Diyos na sinasabi ng Biblia? O ito yung Diyos na kinalakihan natin lahat at pinamulat sa atin ng una nating relihiyon? Sa araw na ito, titingnan po natin ang pagmamahal ng Diyos at ang totoong kalagayan ng tao. The love of God in the true condition of man. So, basahin po natin ang speak. Punta po tayo sa John. Ako po ay gumagamit ng King James dahil hindi pa ako nakakamove on. So, King James po ang Biblia. Basahin po natin. Sa 1 hanggang 13. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was anything made that was made. In Him was light, and the light was the light of men. And the light shined in the darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. So ito yung pinaka-background din ng John, na nababasa ko sa mga komentary na sinulat ito upang ang tao ay maniwala. Pag binasa nila ito, ng tao ay maniwala na si Kristo ay Diyos. So tuloy natin. He was not the light, but was sent. Si John po ay forerunner ng Diyos na yung forerunner, halimbawa yung, alam mo yung sa hari, na bago pupunta yung hari dito, meron ko na una. At sasabihin na darating yung hari, kaya lahat nakahanda. Kaya pag dumating yung hari, lahat ng tao na sa labas, at sinasabi, dumating na ang ating haring dumong, gano'n. Tapos, lahat sila, pinupuri nila yung ano. So, gano'n ang gawain ni John. Siya yung forerunner. Tuloy natin sa time. That was the true light, which lighted every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. He came to His own, and His own Him not. But as many as receive Him, today gave He power to become sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, not of the will of the flesh, not the will of man, but of God. Pero magpo-focus po tayo sa 9 to 13. Verse 9, there was the true light, which lighted every man that cometh into the world. The true light is Christ Jesus, the Son of God. Christ came into the darkness world. Ang darkness po ay figurative speech nito ay figurative term nito ay sin, unhappiness, and death. Sa John 5, binanggit po na the light shineth in the darkness. Christ coming to the world, to the darkness world, to give light, because light is our light. Kaya ako nabanggit din sa John 1:4, in Him was light, and the light was the light of men. Because we are in the hopeless state, because we are in the darkness situation. But God lights up the world through His beloved Son, Jesus Christ. Ang salita ng Diyos ay hindi po nagsisinungaling. Totoo na si Kristo ang ilaw ng sanlibutan,
Pero po ang realidad, bagamat si Kristo mangilaw sa madilim ng mundong ito dahil sa ating mga kasalanan, ayaw po natin sa ilaw. Christ is the true light, in the contrast to all false light which is in the world. Yeah, even po si Satan nag-transfer into the angel of light. Sa Corinthians 2, 11-14, tingnan po natin. Corinthians 2, 11-14. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. So marami pong mga false light, mga nag-claim na sila yung tunay na iglesia, kagaya ni Tibuloy, na tinatawag niya ang kanyang sarili na appointed Son of God in the Gentile setting, na siya ang pumalit kay Kristo. Dahil si Kristo ay Jewish setting, mga Hudyo, siya naman ay mga Gentile, siya naman ay Gentile setting. Pero, bagaman alam natin mali yun, pero libo-libo po ang kanyang followers. Kaya po, talagang hindi natin gusto ang totoong ilaw. You don't want a true light. You don't want a true light. Gaya ng sinabi rin sa John 5, tutuyan sa John 5, John 1:5, in the darkness comprehended it not. Ang darkness po ay cannot handle the light. Hindi po niya kaya i-handle yung totoong ilaw. So, parang yung araw, di natin kaya siyang hawakan or anything. Gentiles and believers knew God but did not honor Him as God. Instead, we create a false light. Ito yung mga religion. By our own, we don't want a true light at ito ang totoo. Dahil ito ang sinasabi ng Scripture. Samahan niyo ako sa John 3:19-20. John 3:19-20. And this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest he should be reproved. So malinaw po sa Scripture na ang tao ay hindi talaga totoong gusto sa ilaw. Ito ang dahilan kung bakit ayaw natin sa ilaw. Dahil nga sa ating mga gawa. Ayaw natin makita ang anino ng ating kasalanan. Ayaw natin ma-expose ang masamang bagay na ating ginagawa. Sino gusto rito na yung iniisip niya sa buong araw ay ipoproject dito? Diba wala? Dahil ayaw natin ma-expose talaga itong totoong sino tayo. Kaya sinasabi din sa John 3:19-20, ayaw natin lumapit sa true light. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo nagawa ng sarili nating Diyos. Dahil itong mga Diyos na to ay kaya natin pasunurin sa gusto natin. At hindi tayo dito i-expose sa masamang gawain natin because we can't handle the true light. Hindi natin kaya hawakan ng totoong ilaw. Yung araw, hindi natin kaya kontrolin ang liwanag nito. Pero ang liwanag sa gabi, mga artificial lights, kaya natin pataisin din. Or yung flashlight, kaya natin itutok kahit saan. Sa verse 10, He was in the Word, and the Word was made by Him, and the Word knew Him not. He was in the Word.
He was in the Word. But it doesn't mean na He was in the Word. Ito ay nag-refer sa incarnation. But it doesn't mean that God dwelt in a man. Hindi ibig sabihin na pagka yung ibang turo na yung Diyos pumasok lang sa katawan ng tao. Hindi po gano'n. But this God became a man. Kaya sabi po natin sa Philippians 2:5-9. Philippians 2:5-9. And let me be in you, which was also in Christ Jesus, who being in form of God, thought not robbery not to be equal with God, but made himself no reputation of God, and took him in a form of a servant, was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also highly exalted him, giving him a name which is above every name. So meron po kasi mga katuroan na nagsasabi na si Kristo ay pumasok lamang sa katawan ng tao. Kaya sinasabi nila na God and man. Yung Diyos pumasok sa katawan ng tao. Pero ang totoo nito, gaya na basa natin sa Philippians, siya pa rin ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi niya lang inikwal yung sarili niya na bilang Diyos habang nandito siya sa mundong ito. Pero hinabol niya yung sarili niya and become obedient sa Ama. And this is also a manifestation of God in the flesh. Sa Timothy 3:16 sinabi, sa 1 Timothy 3:16, 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the word, received up in the glory. Without controversy. Ang ginamit po sa Greek word na ito ay homologemenus. Ang ibig sabihin to confess. To confessedly and admittedly. Na inaamin mo at na si Kristo ay nagkatawang tao. Para malaman ng lahat, then, na ang tagapagligtas ay dumating para iligtas ikaw at ako sa ating mga kasalanan. And the Word was made him and knew him not. Ito yung verso ng John 10. And the Word knew him not. Ang mundo ay nilalang ng Diyos. Kaya makita rin po yan sa verse na to, ang papatunay na si Kristo ay Diyos. The Word was made by Him. Kaya pag sinasabi na si Kristo ay tao lang, ito po ang pwede mong ibigay sa kanya ng verse, the Word was made by Him. Kung John 1:10. Kaya yung nagsabi na si Kristo ay tao lang, ay against sa deity of Christ. Ang deity, ang meaning po nito, ay the Creator and Supreme Being. Inamit sa monotheistic religion, kagaya ng Christianity. Ang monotheistic po ay isang belief na in a single and all-powerful God. To prove the supremacy of Christ, sa Colossians 1:15-17, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature.
For by him were all things created that are in heaven and that in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominion, principalities or powers, all things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. So lahat po ng bagay ay nilikha ng Diyos. Dahil ang bagay, dahil ang Diyos ang lumikha, dahil si Kristo ay Diyos, dahil ibig sabihin, si Kristo ay hindi lang tao, siya rin ang Diyos, dahil siya ay ang lumikha rin ng lahat. And he also come not to condemn the world, but to save. Ito rin po yung dahilan ng kanyang pagpunta sa mundong ito. Not to condemn the world, but to save. Sa John 3:17, sinabi rin, John 3:17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but through Him might be saved. Pero pagtutuloy natin, ang sinabi rin, the world knew him not because of being blind of the truth, and this is the effect of our sin. Yung hindi tayo maniwala sa kanya. Ito po yung effect ng ating kasalanan. Sa 1 Corinthians, sinabi, natural man receive it not, sa 1 Corinthians 2:14, the natural man receive it not, the things of the Spirit of God, neither can he know them, because they have become foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So ayaw nila. Yun ang natural nating kalagayan. Ayaw natin sa Diyos. At tingin natin sa mga to ay foolishness lamang. Dahil ayaw natin sa mga bagay na pang-spiritual, kaya hindi rin natin kinikilala ang tunay na Diyos. May mga bagay na pang-sarili, may mga bagay na ginawa Diyos sa pang-sarili lamang niya. O kung natawag sa theology ay incommunicable attributes. Mga bagay na hindi i-reveal ng Diyos, ay ito lamang ay natawag sa Kanya. Pero meron din mga bagay na i-reveal ang Diyos. At ito mga bagay na nireveal ng Diyos sa sanlibutan ay ito yung kanyang anak na tagapagligtas. Dahil tayo po ay makasalanan. At yun po ang sinasabi ng Biblia na tayo ay makasalanan at kailangan po natin si Kristo lamang, wala na kong iba, na tanging binigay niya po upang tayo ay maligtas sa ating kasalanan. And we don't know about, so upang ang kanyang pagligtas sa ating masanan, because of our ignorance, kaya po, sa ating ignorance sa kanyang holiness, kaya ang Diyos, na righteous, just, and good, kaya sa ibang famous line po ng mga Christians, ay may mga, alam niyo po yung mga famous lines sa mga Christian, yung kagaya ng God is good all the time. And stop tayo nila all the time, God is good. Pero sinabi po ni Paul Marshall dito, ay ito. Yun po ang ating pinakamalaking problema. That's our biggest problem, yung pagiging good ng Diyos. Bakit daw? Because God is good and we are not. Kita niyo po yung sinabi ni Paul Marshall dito. Dahil good ng Diyos at tayo ay hindi. Because God is good, He implement justice. So dahil hindi ka good, dahil siya ay good, i-implement na yung justice dahil ito ay kanyang attributes. So kung ito ay makasalanan, ang justice sa'yo ay para saan? Sa impyerno. Gaya ng mga nasa kulungan. Dahil sila ay nagkasala, ang justice sa nila ay makulong. Sa ibang bansa,
sila po ibibitayin. Mas ano lang kasalanan. Medyo na po. Sa verse 11 po, He came unto his own, and his own received him not. Yung own po sa Greek word ay ginamit idios or idios. One's own denotes property or special. This verse is referring perhaps to his people Israel, a chosen nation. Sila po yung nilabas ng Diyos sa Egypt. The gospel is first introduced to the Jewish people ayon sa Romans 1:16. Kaya ang first Christian ay ang mga Hudyo. Lalabas po talaga na special din yung mga Hudyo at mas priority din sila dahil nga po sa naisulat din yung verse 11. Sa second place po, nagkaroon po ng problema. And his own received him not. Ito, sa verse 10, sinabi, the word knew him not. Pero pagdating sa verse 11, his own received him not. The word charged with ignorance, pero sa Israel ay ang kanilang unbelief. Dahil ang verse 11 po ay tinukoy na po dito yung mga Israel, his own. Alam nilang may Diyos. Alam ng mga Hudyo na may Diyos. Kilala nila ito. At alam nila ang mga propesiya patungkol sa Mesiya. Talagang alam nilang lahat. Kasi dahil ginagamit nila yung alam nila yung Torah, yung Pentateuch, the 5 books of Moses. Kaya po pagdating ng John 21, tingnan niyo po sinabi dito ng mga priests and Levites. To John 1:21. And they asked him, what then? Art thou Elias? And he said, I am not. Art thou the prophet? He answered, no. So tinanong nila si John, ikaw ba si Elias? So ibig sabihin, alam nila na mayroong bisiya na darating. Maglilit na sa kanila. Kaya tinatanong nila si John, ikaw ba si Elias? Dahil si John ang forerunner ng Panginoong Hesus, ngunit hindi matanggap ng mga Hudyo na si Kristo ang Mesiya na tagapagligtas. Hindi yun ang inaasahan nila. Sa nabasa kong Christian history, nabasa ko rin na kaya hindi si Kristo yung inaasahan nila. Dahil ang inaasahan ng mga Israelites ay yung tagapagligtas kung saan lilikunin yung mga kalaban nilang bansa. So, ang inaano lang dito, physical appearance, ito ay mandirigma. Mandirigma na ipaghihiganti sila. Pero hindi nila nakita doon yung spiritual na dahilan kung bakit si Kristo ay bumabalik ka sa mundo ito. Upang tayo, yun ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Diyos dahil sa ating kasalanan. At hindi yun nakita ng mga Hudyo dahil iba ang kanilang nasa isip. At munta po tayo sa Isaiah 53:34 at dahil tingin ko po, ito po isa sa mga dahilan din kung bakit ayaw nila sa Diyos. Isaiah 53:3-4. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief. And we hid as were our faces from him. He was despised, and we seen him not. Surely he had borne our sorrows and we carried our sorrows, yet he did esteem and smitten of God afflicted. Sa verse 2 po, na speak ko siya. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He hath no form
nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire in him. So yun din ang nakikita ko na isa sa mga dahilan sa aking paninilaman na kung bakit din nireject si Christ ng mga Israel. Dahil nga sinabi nga, there's no beauty na kailang madideserve sa kanya. Siguro yung nakita nila, inis nila, ito ba yung Mesiya na sinasabi ng mga propeta na parang siguro, kami natin, pakapayat. Hindi siya mukhang magdirigma. Kasi wala ka talaga daw makikitang kagandahan sa kanya. Pero hindi po ibig, despite of his rejection, hindi ibig sabihin ang Diyos po ay talunan. Dahil hindi yun pwedeng mangyari kahit kailan. Sa Proverbs 19:21, the counsel of the Lord shall stand. Pwede po ang individuals ay hindi po siya nireject. Pero siya po ay nireject ng mga Hudyo as a nation. Sa verse 12, ng John, ito sa John, verse 12 ng John. But as many as received him, to them he gave him power to become the sons of God, even to them that believe on his name. As many as received him. Kahit sino ka pa, whether you're Jew or Gentiles, rich or poor, illiterate or learned, ang kaligtasan po ay para sa atin. Those who receive Christ as a Savior at nagsisisi po sa kanilang kasalanan, lahat po tayo ay iisa na kay Kristo. Galatians 2:28 natin. Naliwa po ako. Ano po susulat? Hindi, wala ako. Okay, skip po natin yun. Ang sinasabi po doon sa Galatians na ang salvation po nor bond nor free, kahit alipin ka man ng hindi, ito po ay may karapatan na maligtas. Sino ang makaka-receive? To them, he gave me power or authority to become children of God. Para maging parte ka ng kanyang kaharian, sa Greek word po, ginamit yung exousia, sa salitang power. Ibig sabihin, permissible, allowed, permission. God allowed us to become His children. Kahit na tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, hindi po ibig sabihin ay anak tayo ng Diyos. Gaya po nung una natin pinamulatan, nung tayo po ay nasa una natin na religion. Napagmulat po natin, alam po natin na tayo ay anak ng Diyos. Sa John 3:16 po sinabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung makapansin niyo po doon sinabi, His only begotten Son. Tanging si Kristo lamang po ang kanyang anak. At sa Matthew 3 din po, sinabi, this is my Son on whom I am well pleased. Tanging si Kristo lamang po talaga ang kanyang only begotten Son. Kaya hindi po niya tayo mga anak. Kagaya po nung unang pinamulat sa atin. But to become His children, He gave us a right. God gave us a right. Sa verse 13, bago po tayo sa verse 13,
Ang sinasabi po dito sa John 12 ay yung karapatan, yung pag-permis, pagbibigay ng allowed ng Diyos na tayo maging anak, ay isa pong malaking privilege, isa po itong privilege na binigay po sa atin ng Diyos. Na pwede naman po niya tayong hindi gawing anak. At ito po ay pinapatungkulan pa rin. Gaya po nung binasa ni Pastor sa Belgium, na confession ng Belgium Pastor. Sa confession of faith. Na tanging will lamang po ng Diyos. Ang lahat ng kung ano man meron tayo, ay Diyos pa rin ang nagbigay. Kaya nga, but as many as receive Him, to them He gave me power to become the sons of God, even to them believe on His name. Binigyan po tayo ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. Pero sa verse 13, malinaw po na sinasabi, which were born not of blood, sa NIV po ginamit, not of a natural descent, di dahil galing ka kay Abraham, nor of human decision, not in a corruptible will of man, but the will of God. Sa Greek word po, yung will na ginamit ay telema. Refers to the will of God. So kung ano man po ang pananampalatayang meron kayo, ito po ay nanggaling sa Diyos. Hindi po sa atin. Kaya po yung sinabi itong He gave me power to become sons of God. Ibig sabihin, wala tayong karapatan maging anak ng Diyos. Pero binigyan niya tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Kasi hindi naman tayo dapat talagang maging anak ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Salamat sa Diyos. Because of His love and mercy, binigyan tayo ng karapatan na maging anak niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo, na Diyos at tagapagligtas. Ito ang biyaya ng Diyos, na hindi tayo dapat sa ating dahil sa ating masamang gawain at kasalanan at hindi pagkilala sa Kanya. Ngunit ginawa niya tayong dapat at binigay niya si Kristo upang maging katapusan sa ating mga kasalanan. Kaya po, kaibigan, kung sinasabi mo na ikaw ay ligtas na at isang Kristiyano po ngayon, ligtas ka po, hindi dahil sa iyong pagpapasya o sa iyong kakayang maniwala, kundi dahil po sa pagpapasya ng Diyos na binuksan ang puso mo at makita mo ang iyong tunay na kalagayan na ikaw po ay makasalanan. Dahil hindi ka naman po lalapit kay Kristo kung hindi mo naman po nakikita ang sarili mo na makasalanan. Pagkaya po ng iba, pinoportray po si Yesu Kristo o ang Diyos na isa lamang kasangkapan upang ikaw ay umaman. Na ang na tawag prosperity, mga prosperity gospel. Na hindi po ina-expose ang tao sa kanyang tunay na kondisyon. Ang tunay po natin kondisyon ay ayaw po natin sa Diyos, ngunit dahil sa pagmamahal po ng Diyos, ibinigay niya po ang kanyang anak. Yun po yung pagmamahal natin na hindi mo lubusan maiisip kung paano nangyari. Then, sino po sa atin na isasakripisyo ang anak niya para sa isang tao? Wala po sa atin makakagawa ng ganit siguro po. Na ibibigay niyo yung anak niyo, mamamatay, kaya niyo po ba tignan yun na anak niyo ay pinaparusahan? Wala po makakagawa sa atin yun. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigay niya po ang kanyang anak upang maging katapusan po sa ating mga kasalanan. The Lord opened the heart of Lydia to believe.
Nakalagay po yan sa Acts 16. Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia para maniwala. At kung ano man po paniniwala na meron kayo ngayon at sinasabi nyo, ay hindi po ito dahil sa kakayahan yung maniwala. Dahil tayo po ay corrupted dahil sa sin. Kaya distorted din po ang mind natin pagdating sa Diyos. Hindi natin kaya piliin ng Diyos, ang totoong Diyos, ayon sa pagbabasa natin ng sa John. Ba? He was the true light. Pero unlike, ang true light ayaw nila. Tanging Diyos lamang po ang pwede mga pag-open ng ating mga puso. Kaya po meron pong tinatawag na maling formula sa pag-iibanghelo. Pero hindi na po babanggit. At ang Diyos walang tanging paraan upang makalapit sa Diyos. Tanging ni Kristo lamang po. At ito po yung aming pagbabasa sa John 3:16. At ito po yung aking napagtanto. Ito po hindi ko nakakalimutan. God doesn't love the world. Yung binasa ko, John 3:16. Pero pag binasa natin John 3:16, ang sinabi, for God so loved the world. Pero yung binasa ko ito, ang maigi, God doesn't love the world. Because God has an attribute of loving, He gave His only begotten Son to love the world. Naunawaan niyo po yung ibig kong sabihin. Diba? Binigay yung anak niya upang tayo ay mahalin. Kasi kung natanda natin, sinabi nga sa sa Matthew 3, this is my son on whom I am well pleased. Doon lamang siya nasisiyahan sa kanyang anak. Kaya, paano tayong mamahalin ng Diyos kung wala namang kasiyasiya sa atin? Para tayo maging katangi-tangi sa kanyang hanapan, ibinigay niya ang kanyang anak upang tayo mahalin. So, minahal ka ng Diyos dahil kay Kristo lamang. At kung ikaw ay haharap sa Diyos ngayong araw na ito at itindig sa Kanya, dapat siguraduhin po natin na si Kristo po ang kanyang makikita. Dahil pag si Kristo po ay hindi niya nakita pagdating po ng araw na yon, tayo po ay pupunta sa impyerno. Then wala namang pleasing sa atin eh. Tanging anak lamang niya. At ang tatandaan po na Kristiyano o na kay Kristo ay magde-desire po ng mga bagay na patungkol sa Diyos o kay Kristo. Magkakaroon po tayo ng uhaw at hunger sa kanyang salita. Yun po ang totoo na Christ. Kasi di ba pag binasa natin, ayaw natin sa totoo. Ngunit, nung si Kristo ay dumating at niligtas ka at binuksan ng iyong puso at ikaw ay binigyan ng karapatang maniwala sa pamamagitan ni Kristo Jesus at dahil sa kanyang pagpapasya at hindi dahil sa iyo, yung bagay na ayaw mo dati ay isang bagay na gusto mo ngayon. Magbasa ng Bible, makinig ng mga preaching, at higit sa lahat, mag-share po ng gospel. Kasi kung nauunawaan niyo po na kayo po ay ligtas, meron po kayong dahilan kung bakit i-share po yung salita ng Diyos. Dahil alam nyo ng tao yung mapapahamak, alam nyo po ang inyong kamag-anak ay mapapahamak.
kung mali Kristo po ang kanilang paniniwala. Dahil marami po ngayong mga tao ngayon na parang nag-shift lang po ng paniniwala. Nating Catholic, naging born again. Ngayon, dahil tingin nila ganon, ang tingin nila sa nila ay ligtas din. Pero hindi nila alam, yung konteksto pa rin na kanilang nasa isip na Kristo ay yung Kristo na nasa pinanggalingan nila. Dahil meron po tinatawag na Christ in Philippine context dito sa Pilipinas na tumatanggap sa Diyos pero hindi nauunawaan kung sino Kristo yung tinanggap. Yung pala rin yung Kristo na nasa Catholic. Kaya po ngayong araw po na ito, nice ko lang pong iwan sa inyo ang katanungan na ito. Kung sinasabi niyo po na kayo po ay Kristiyano at naniniwala sa Diyos, kayo po ba ay naghahangad ng mga bagay na patungkol sa Diyos? Hinahangad niyo ba? At nagnanais kayo ng mga bagay na patungkol sa Kanya? Dahil sa Peter sinabi, a big desire, a sincere need. So once na nasinilang ka na muli, na-born again, ang iyong dinidesire ay ang salita ng Diyos. Kagaya ng bagong pangalan, ang dinidesire mo ay gatas. Kaya kung ikaw ay muli na-born again, ang bagay na dinidesire mo ay mga bagay patungkol sa Diyos. Pero kung hindi nag-iba, para alaman ng shift ng course, then nakita mo ang dahilan na mali ay yung mga rebulto. At pumunta ka sa isang church na walang rebulto, pero hindi mo naman nauunawaan na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos at ikaw ay mapupunta sa impyerno kung wala si Kristo sa iyong buhay. So yun po ang pagkakaiba yun po ang katandaan ng pagiging born again or isang Kristiyano na nasa Diyos, nagdi-desire ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Kaya ngayong araw na po ito, ganito po ba kayo ngayon? Wala na po kasi tayong second chance. Once na tayo ay mamatay. Lahat po tayo appointed na mamatay. Kaya kung dating araw na tayo mamatay, tiyak niyo po ba na kayo po ay ligtas? Si Karl Barth po, marami pong ano sa kanya na theologian. Dahil siya na po ay liberal. Pero ang katotohanan, si Karl Barth ay lumaban sa liberalism. Ngunit si Karl Barth ay maraming maling false view. Kaya marami din siya, kaya ayaw na siya ng mga theologian. Pero ito pong maganda kay Karl Barth. Nung in-invite siya sa Crusade ni Billy Graham, sa Evangelical Crusade ni Billy Graham, may mga staff na nagtanong sa kanya, sure ka bang ligtas ka? Hindi man sakto, pero ganito ito, ang sinabi niya, kung gaano ako ka-sure sa laman ng aking bulsa. At kung tinanong siya, bakit ka naniniwala sa Diyos? Ang sinagot niya, the Bible tells me so. Ngayon, kung kayo ligtas, sino nagsabi sa inyo? Dapat ang salita ng Diyos. Kaya ngayon po, kagaya ng sinabi niya sa Peter, make your calling and election sure. Sa Corinthians, check yourself whether be in your faith. Tingnan po natin ang sarili natin dito sa Biblia. Ito po ang Biblia ang susuri sa atin kung ano po tayo sa harapan ng Diyos at kung paano tayo magiging anak ng Diyos. Let's pray. Ang Panginoon Diyos na mga Panginoon sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong anak. At sa pagbibigay ng karapatan na kami maging anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ay isa pong malaking pribileyo, Panginoon. Sobrang laki, Panginoon. Ang iyong pagmamahal ay hindi kayang masukat, Panginoon, ng aming kaisipan. Pwedeng hindi nyo na kami iligtas. Ngunit,
Pinigyan niyo pa rin po ang inyong anak. Gumawa po kayo ng paraan upang kami ay mahalin. Maraming salamat po doon, Panginoon, sa paraan na inyong ginawa. Bagamat hindi kami karapat-dapat doon, dahil si Kristo po ay isang Diyos sa langit, ngayon bumaba siya, Panginoon, upang sa aming mga kasalanan. Panginoon, nawa po, Panginoon, na sa aming buhay, Panginoon, ay patuloy niyo pong i-search ng aming puso. Patuloy niyo po kami i-convict. At patuloy niyo po kami, Panginoon, na bigyan ng uhaw sa inyong salita. Dahil si Kristo po ang aming buhay. Wala na pong iba. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming sa amin sa Jesus. Amen.